Welcome back, Lasallians. You're tuned into Rims on Air, where we'll spill the tea, share the takes, and keep it 100% Lasallian. Last episode, we talked about how important baybayin is to our culture and identity as Filipinos. Napag-usapan din natin na yung tungkol sa mga katutubong Pilipino, na meron na silang alam patungkol sa wika at paraan ng pagsulat bago pa man dumating ang mga mananakop, the Spaniards. And nalaman din natin na may mga grupo na nagpapalagana pa rin ng baybayin, katulad ng Baybayin Buhayin kung saan kasapi si Sir JM, and nagkaroon din tayo ng discovery na may baybayin din pala na nakaukit sa ating salapi or sa ating pera. Pero Phoebs, naalala mo nung last year, actually every year, meron tayong Catholic Teachers Day. And last school year, yung mga students and alumni yung nagtuturo. And dun sa specific class natin, nagtanong yung teacher, sabi niya, sino ka? Who are you? Or ask yourself, who am I? Alam ko, naalala ko sagot ko dun. Sabi ko, anak ako ng nanay ko. Very realistic. Realistic? Sa akin kasi kung sa'yo realistic, sa akin, medyo individualistic. Ang sabi ko, I am me. Period. Yun yan. Alam mo, nagtataka ako kasi bakit laging estudyante yung tinatanong? Bakit hindi tinanong yung nagtanong sa atin? Bakit hindi natin tanungin ngayon yung isa sa teachers na Academy of St. John na nag-major sa SS, the Social Science? Pre, kilala ko to. Alam ko, last year kasi, nagkaroon ng Battle of the Bands. Tapos, siya yung pinakahuling kumanta. And naalala ko, kasama niya si Sir JM dun. Songbird yarn? Tapos, alam ko na grade 11 teacher din siya sa 21st century. Parang kilala ko yan. Siya ba yung advisor ng grade 9, St. Yeah. Bernard? Sino yun para? Sino? Si Miss Gabby! Yay! Hello! Miss, ikaw po ba kung tatanungin ka namin, or kung tatanungin niyo yung sarili niyo, Miss, who am I? Anong isasagot niyo, Miss? Who am I? From my own perspective, I am a teacher. Surrounding identities that I can attach to myself. Pero sa lente ng isang Pilipino, hindi naman kasi tayo nakatingin sa surrounding identities that we can attach to ourselves, like our age, profession, gender. Hindi. Nandun tayo sa kalooban. Paano ba tayo makipagkapwa sa ibang tao? Ang katauhan ng isang Pilipino, nagmamanifest siya kung paano siya nakikilala ng iba at kung paano siya nakipagkapwa sa iba, paano yung trato niya sa ibang tao. Kasi ang Pilipino, shared self. Laging ang values or pakikipagkapwa natin ay para sa ikabubuti ng hindi lang ng sarili, kundi ng ibang tao. Ganon. Also, never pa ako nakarinig ng Filipino, na Pilipinong tao hindi Filipino, teacher lang, na nung dinescribe niya kung ano ang tao, biology. Ang tao ay ganito, biology or biological perspective ang ginamit. Laging na kung paano nakilala ang tao base sa interaction niya sa iba. Laging ganun. Miss, usapang tao po, sa Filipino context po, ano po ba ang tao sa Filipino context at anong kaibahan niya pagdating sa culture ng iba or sa Western po? Ang Filipino ay relation-oriented ang pagkatao ng isang Pilipino. Samantalang sa ibang kultura, sabihin natin ng Western attitudinal imperatives nila or attitudes towards the self, individualistic. Kung sino ka, according to how you think who you are, imbis na ang Pilipino ay kung sino ka base sa kung paano ka nakikilala ng iyong komunidad. Ganon. So, if I were to describe myself from the Western perspective, achievements ko, who am I, who I think I am in a particular society, imbis na kung paano ko nakikilala ng tao sa paligid ko, ano yung tingin kong katayuan ko sa lipunan kung nasaan ako. So, very, ang I niya ay papunta sa sarili imbis na ang I ng pag-describe sa isang tao ay mula sa mata ng nakapaligid sa kanya. Kaya pala nung tinanong po kasi ng
kami ng who am I, ang sagot po namin usually, isa akong kapatid, anak, at kaibigan. Ganun po yung usually naming sagot. Kasi pala, Very Filipino nga. Oo. Si Jillian lang po yung sumagot na I am Ay. me. maiba na tayo. Miss, lagi kasi nating naririnig yung word na kapwa po. In simple terms po, paano nyo ipapaliwanag na yung iba parte rin ng sarili natin? Okay, so ang iba ay parte ng sarili or kapwa. Opo. Shared self kasi ang kapwa. In a way, ang identity ng isang Pilipino, hindi lamang kung paano niya nakikilala ang sarili niya, kundi yung relationship niya sa ibang tao at kung paano niya tinatrato ang ibang tao. Ang kapwa, nakikita kasi natin, kumbaga nasasalamin yung halaga ng ibang tao sa halaga natin bilang tao. Halimbawa, kahapon, di ba? Jillian, sorry. Nag-move tayo ng schedule. Di ba? Kasi hindi ko lang nakikita yung halaga ng oras ko, pati halaga ng oras mo. Magkapantay yun ng halaga sa paningin ng isang Pilipino. Kaya walang pag-iiba sa kung sino ka at kung sino ako. Kung yung halaga mo, values mo, ginagawa mo, nasalamin yun sa kung sino rin ako bilang isang tao. Ganun sa Filipino. It's very individualistic. Bawa, kung ang oras ko ay mahalaga, mas less yung halaga ng oras mo kaya sa oras ko. Very Over may naman. separation, 'di ba? Sa atin hindi. May ganun. Miss, compared sa ibang kultura na sobrang individualistic po, katulad ng sagot ni Jillian, paano mo naman po naiiba yung pagkatao natin sa Filipino setting po? Well, bukod sa relational siya, walang, how to say that? Kung ano yung bigat ng tingin natin sa ating sarili, ganun din yung ina-apply nating weight sa halaga at pagkatao, pagkabuhay ng isang tao. Okay. What else? And ayun, and we don't identify the person kung ano yung ipinag-iba niya sa atin. We identify the other person based kung ano yung pinagkapareha sa atin. Ganun. Kumbaga, kung i-identify kita, parehas kaming Pilipino, parehas kaming tao, parehas kaming may halaga, parehas kami ng halaga ng oras, parehas kaming may pag-iisip, parehas kami ng values na ina-apply sa buhay. May ganung klaseng pagpapareha, kumbaga. Kaya po pala ganun na lang yung trato natin, kunwari, yung sa mga kamag-anak po nating OFW. Kapag may nakakasalamuha din po silang OFW, kababayan! Ganun po. Exactly. And also, pag di ba may interaction between two OFWs in a different country, hindi nila ba nila ina-identify or hindi nila kinikilala na kung ano yung pagkakaiba nila pagdating sa trabaho, na kung nasaan sila. Hindi yung pagkakaparehas, parehas tayong Pilipino. Parehas tayong nagkatrabaho para sa pamilya na naiwan sa bansa natin. Parehas tayong namimiss sila. Alam mo yun, connection is happening between the similarities, commonalities ng dalawang tao. Yun ang Pilipino. Miss, meron po kasi, before ASJ, may mga subjects po na, edukasyon sa pagpapakatao or mga sinasabi ng magulang natin na matuto ka naman makipagkapwa-tao, Miss. Anong connection po nun sa context, sa Filipino context ng tao po? Ang Filipino values, pagka-Pilipino at pagkatao sa context ng isang Pilipino, aside from relational siya, tapping on the highest moral standing. By that I mean, di ba, madaling maging tao, ang hirap magpakatao. Ano ba ang highest potential ng isang tao pagdating sa moralidad? At nagbe-bleed yun, hindi siya pansarili, laging towards others. Kaya ang Pilipino, napakahalaga ng compassion, empathy, regard sa ibang tao sa pagpapakatao ng isang Pilipino. Hindi siya pagiging tao lang, pagpapakatao siya. Kasi yun nga, you're tapping into the highest moral standing na possible sa isang taong Pilipino. Which is, hindi naman complete disregard of the self, of the individuality. Pero mataas yung consideration, mabigat yung consideration sa ikabubuti ng iba. Yun. Oo nga po, parang sobrang big deal na sa atin. Kunwari,
yung utang na loob na na-discuss namin sa subjects namin. Yung ano po, miss, sobrang big deal po ng palaging sama-sama or hindi dapat ako muna, dapat iba munang tao. Bakit kaya sobrang big deal po sa atin nun? Aside from ang direksyon ng pinakamataas na moral standing based on Opo. Filipino values ay ang consideration, compassion, empathy towards other people. Ang sama-sama kasi, di ba ang Pilipino, ang tingin niya sa kapwa niya ay kapantay. Opo. Na kapag sama-sama tayo, pantay-pantay tayo ng kayang gawin, pantay-pantay tayo ng kakayahan at halaga. Na kapag may isang nag-veer away from the uniform mind na meron tayo, masasaktan yung buong grupo. Kasi hindi naman natin tinitingnan, ganito sa grupo, ang Pilipino, hindi naman natin tinitingnan ang bawat isa na, disposable ka. Kahit wala ka, okay lang kami. Total, wala ka namang silbi eh. Wala tayong ganon. Ang pagtingin sa Pilipino ay pantay-pantay. Kaya yung sama-sama, ibig sabihin, yung pinagsasama-samang puwersa ay magkakapantay ng kakayahan at ng role. So, kaya big deal yung sama-sama, kasi malaking impact sa isang komunidad kapag may hindi nagpa-participate o hindi nakikisangkot na isang miyembro ng lipunan. Kasi hindi naman natin tinitingnan ang bawat isa as disposable or you're lesser than us. Pantay-pantay tayo ng kayang gawin, ng kayang i-contribute. Yun. Pero ganun na lang yun. Kaya sa atin, kapag kunwari may kaibigan na may nagawang minor lang naman pero mali, sasabihin natin, sayang yung pinagsamahan eh. Yung Diba? parang ganun po. Oo, tama. Meron na ako mismo tikan na FO niyan eh. FO? Friendship over? Kasi parang isang buwan kami hindi nag-usap ng miss. Dahil lang sa hindi kami napagkaintindihan. Pero sabi ko, okay na yung magbigay kami ng 1 month na space sa isa't isa para ma-cool off. Oo, yun. And also, when you reconnect, diba? And na nga, also pa. Also, when you reconnect, yung parang fresh eyes sa isa't isa. Hindi na, in a way, ma-remember mo pa din kung ano yung nagawa niya. Pero hindi mo na siya i-identify doon sa napagkakamali na yon. O bago tayo ulit, pantay tayo ulit. Diba? Yun. Mas usapang values po, yung Filipino values nating tinatawag. Yung bayanihan and respeto po. Paano po kaya nakikita na nakakatulong pa rin po ito para magkaisa kahit ang daming differences natin? Okay. So, well, as I've said earlier, ang mga Pilipino, hindi naman, at least generally, we don't emphasize on differences. Kung ano sana yung pagkakaparehas at kung saan tayo magkakatugma-tugma at magkokonekta, dun we put our resources, our, let's say, mental resources on there. Okay? Differences, hindi naman sa dinidisregard yan ng Pilipino. It's just that there's this acceptance na magkakaiba naman tayo. So why not we collaborate on something that we can agree on? Also, sa midst ng pangangailangan na magtulong-tulong, halimbawa, pag may kalamidad, wala nang emphasis dyan na magkakaiba tayo. Hindi eh. Mayaman, mahirap, kung kailangan magtulong-tulong, babae, lalaki, magtutulong-tulong yan. Ganun. Parang na-dissolve yung differences. Pag may sa gitna ng panahon na kailangan na magtulong-tulong ang mga tao. Miss, tungkol naman po sa Filipino community spirit, paano po natin siya mababalik, yung vibe po dati? Kasi po ngayon parang sobrang digital na po para sa amin. Kasi may kanya-kanya na po kami. Well, I have to argue with that. Kasi social media, sabi natin, na-exacerbate niya yung distance, yung separation, yung individuality. Pero at the same time, parang paradoxically speaking, na-unite rin niya tayo. Kasi it's in a platform na everyone gets to share their opinions and their sentiments in life. So, community pa rin siya. Ngayon, para ma-harness siya to bring back the Filipino communal spirit, why not use it to organize events? Let's say, fairs that
that reinforces the sense of Filipino, the sense of Filipino-ness. Why not gamitin yon? O di kaya, I think naman ginagamit naman ng social media doon for organizing events na pwedeng magbuklod sa mga tao in real life. And also, sometimes, are we looking at the right thing or the wrong thing? Di naman sinasabing we're looking at the wrong thing. Pero, hindi naman nawawala ang Filipino sense of community or communal spirit ng Pilipino. Siguro, yun lang yung napaproliferate sa social media na magkakahiwalay tayo, iba-iba tayo ng isip. Pero in real life, kapag nakikipag-interact ka naman sa mga Pilipino, mapabata, mapamatanda, meron pa rin namang communal spirit Ayun. Actually, the communal spirit is very, very big. Oh, very big in the Philippines. I think hindi siya nawala. Nagbi-bleed lang siya sa ibang forma, sa ibang plataforma. Pero hindi ibig sabihin na nawala siya. Ganun. With the topic po na yung tutulong sa ibang tao, Miss, and the communal spirit and what we've said earlier, papasok po yung question na, with what I'm doing, am I considered mabuting tao po ba? A good person? Paano papasok yung pagiging Filipino natin dun, Miss, dun sa tao na mabuting tao po? Good question. Diba, ang Filipino values, very relational, very outward-looking. Yun. Ang kabutihan sa isang Pilipino, I think you've heard of the term nakikialam, nakikisangkot, kabutihang loob, at hindi halubilo yun kapwa, nakikisangkot, nakikialam. Yun na lang tatlo. Okay. So, kung nakikialam tayo, nakikisangkot, nakikipagkapwa, at hindi kognitibo yung pagtulong. Kasi ganito yan. Diba sometimes, when we help other people, it's in the mind, kailangan ko siyang tulungan. Pero kasi ang Pilipino, ang kagandahang loob or ang push, ang drive para tumulong ang isang Pilipino ay hindi kognitibo, nasa damdamin. Na ang kagandahang loob, ang boses para sabihin sa isang Pilipino na kinakailangan yung tulong mo ng lipunan. So para mas consider, at least in the Filipino context, para makonsider ka as mabuting tao, nandoon yung kagandahang loob para makialam, makisangkot, at makipagkapwa sa mga taong nangangailangan ng tulong. Hindi rin naman siguro, I don't think na i-disregard mo yung sarili mong paghihirap. Syempre may ganun. Pero hindi mo siya nakikita as solitary endeavor na kailangan mo tong pagdaanan ng mag-isa. May mga taong nasa parehas mong sitwasyon na kapag tumutulong ka sa iba, in a way, may pagtulong din yun sa sarili. Ganun. Selfless act, pero meron pa ding Kasi nanggagaling siya sa kagandahang loob. Hindi siya dito nandito siya. So, may iba pang term doon, diba? Nakikisawsaw. 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 Sa'yo lang yun, miss? Well, nakikisawsaw. Parang nasa context siya ng chismis. No? Ay kasi ang nakikisawsaw, parang gusto mo lang marinig kung ano yung impormasyon pero wala kang physical or let's say any resource na ini-involve mo yung sarili mo para malutas yung problema. Ang pakikisangkot, pakikialam, pakikipagkapwa, meron kang gustong maiambag sa kabutihan nung pangyayari. So, parang chismis na yan Parang ganun minsan ginagawa ko. Sawsaw na. Kasi connected sa mabuting sa diniscuss po natin na mabuting tao, yung definition po ng mabuting tao. Sa araw-araw po natin, like yung simple or small acts, paano po natin maipapakita yung tunay na pagiging tao? Okay, sa mga simpleng bagay, halimbawa, sa public transportation, okay? Para sa akin, ito lang naman sa akin ha. Isang paraan ng pagiging mabuti sa iba, ang maligo ka ng maayos. Kasi public transpo, siksikan kayo, syempre may regard ka sa iba. Andyan katabi mo, didikit sa'yo. Diba? Yon, isa yon. Pangalawa, kung kaya mo namang tumayo, paupuin mo yung katabi mo o yung nakatayo na buntis, halimbawa. Although parang dapat, diba, automatic yon. Opo. Pero paraan Bare din minimum. yun.
Bare minimum. Sa jeepneys, di ba? Ano po, parang normal na po na kapag may matandang sasakay, kailangan nyo pong umusog palayo. Ayan, may iba. Siguro nakakalimutan natin na yung first two seats sa edge ng jeep ay para sa matatanda at PWD. Iba, doon talaga gustong umupo kahit hindi naman sila PWD. Diba? So, yun, pagkapakita yun na sa mata ng isang Pilipino, hindi siya nagiging mabuti. Ayun, diba? Ganun sa simpleng act na ganun. O sa public transport, sa school naman, halimbawa, visible naman to sa ASJ. Kapag ang teacher nahihirapan sa binibitbit niya, tutulong yung bata kahit hindi inuutusan. Kagandahang loob yun, yung umiiral sa batang yon. Sa classroom, minsan ba nararanasan nyo sa classroom, pag may umiiyak, parang lahat hihinto. Wala, naiyak siya. Diba? Kasi lahat tayo gustong malaman. Hindi naman nakikisaw-saw. Nakikisangkot tayo doon sa dinaramdam nung kaklase natin. Diba? Miss, usapang public transport. Total, nasabi niyo po yung about sa liga. May nakasabay na po ba kayong ganun? Eto, to be fair, hindi siya Pilipino. Okay, foreigner siya na nakaganto siya sa train. Tapos nakatapat sa kanya yung aircon. So, nasa likod ako. So, alam niyo na kung anong nararanasan ko. Hindi siya Pilipino. Indiano ata siya. Nasa Taft ako noon. DSL, Dalasal Taft. Pauwi ako. Pauwi ako. Doon siya pababa sa Lasal. So, simula unang station hanggang Vito Cruz, nakaganon siya. Medyo malayo yung... Ay, hindi naman kasi siya Pilipino. Ang Pilipino, naririnig ko na nga sa katabi ko eh. Ano ba naman yan? Amoy kahapon? Ayun. Yun yung sabi ng mga Pilipino sa tabi. O, diba? In a way, nagkapakita doon na, parang wala naman tong regard sa kasama niya. Pwedeng magligo ka naman kahit... Pero nakita ko, hindi nga Pilipino. That's why. Yun. Meron akong question. Para sa akin, last ko na to. Ewan ko, kung meron po kayong Filipino values na parang sobrang importante po sa inyo, ano po yun? Ang hirap niya kasing gawin eh. Pero kung kaya ng resources, physical resources, financial, kung anumang resources na meron kayo, makisangkot sa tingin ninyong issue na kailangan ng agarang solusyon. Yun. Well, sabihin natin, halimbawa sa Pilipinas, ang laking issue ng korupsyon. Hindi naman, bilang estudyante, parang napakalaki niyang halimaw para i-conquer, diba? Pero sa ano bang resources na meron tayo para makatulong tayo sa paglutas nun? Dito pa lang, mag-aaral kayo ng maigi. Diba? Isa yun, isang paraan yun. Nakikisangkot kayo in a way kasi nag-aambag kayo sa solusyon ng problema. Yun. And itong hirap din gawin nito. Tap on the highest moral standing a human can possibly achieve. Hirap na. Kasi infallible ang tao. Diba? Fallible ang tao. Mali. Infallible meaning hindi nagkakamali. Sorry. So, fallible ang tao. So, ayun. Yun lang naman. Miss, to end the questions po, kasi ayun na po yung last question ni Phoebe. Looking to our listeners po, Miss. Kung may isang bagay po kayo na gusto nyong ipabaon sa listeners natin tungkol sa pagiging tao, ano po yun? Number one, isa tong step, bilang isang Pilipinong tao, alamin ninyo kung ano ba ang pagpapakatao sa lente ng isang Pilipino. Kasi, hindi naman siya madalas na pag-uusapan. Ang napag-uusapan lagi ay mula sa lente ng kanluranin, Western ideas about what is a human. Okay, lalo na yan yung Aristotelian view, sabihin natin ganun, or religious view. Pero sa context sa Pilipino, alamin natin, yun yung una. Pangalawa, try to include yung matututunan ninyo sa pag-discover ninyo about what is a Filipino from the Filipino eye, from the Filipino context sa inyong buhay. Kahit sa maliliit na acts lang. Ganun. Yun lang.
Wala na akong tanong, Miss. Parang naubos na yung energy ko kasi. Miss, kasi lagi ka naman nakatawa. Ano? Natutuwa kasi ako sa Very inyo. knowledgeable. Natutuwa ako sa inyo. Okay po. And there you go, Lasalians. Kaya kung iisipin nyo, pagiging tao hindi lang tungkol sa pangalan, sa itsura, or sa achievement, kundi sa kung paano ka nakikitungo sa kapwa mo. Ang totoong tao ay yung marunong makinig, umunawa at magbahagi. Kasi sa dulo ng lahat, hindi tayo nag-iisa at lagi tayong konektado sa isa't isa. Tama, di ba, Miss Gabby? Exactly. At sa bawat connection na iyon, doon lumalabas ang halaga ng pagiging Pilipino. Ang ating kapwa, pakikipagkapwa-tao, at bayanihan. Sa simpleng pagtulong, pagrespeto at pagkilala sa dignidad ng iba, ipinapakita natin ang pilosopiya ng ating pagkatao. Dahil sa huli, ang tunay na sukatan ng pagiging tao ay kung paano natin pinipili ang kabutihan, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa lahat. And again, thank you so much for joining us, Miss Gabby. Thank you. And Lasalians, you can listen to us on Spotify, Apple Music, YouTube Music, and here on Facebook. This has been with Rims on Air with Phoebe Jillian and Miss Gabby. Mics off. See you next episode.